The Pod Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. And as promised dun sa previous episode natin, may part 2 tayo ng guesting ni Ramon Bautista. Kasama pa rin natin, Ramon the Dragon Bautista. Pag-usapan naman natin yung vlogger era niya. Hi, Papi Ramon. Oy. Magandang araw sa iyo. Magandang araw sa mga tagapakinig. Ang resume ko, ipapasok ko na dito sa Machong Chismisan. Ako na magiging co-host ni Makoy Pare. Puro kabugukan ng mga napapanood natin sa podcast world. Mag-i-inject tayo ng ano rito. Superstar. Mag-semi-regular ka na dito kahit once a month. Pwede na naman siguro kung kaya Kung mo. once a month, every day. Ako ang bagong Ingomar. Ha? Pwede ba yun? Wala naman narinig. Ayan, okay yan ha. Naka-record. Okay. Si Ingomar ba may bayad? Wala, pare-pares lang naman kami walang bayad dito. Mura lang ako. Lungganisa lang. Sa ilang taon mong pag-guest dito, kailan ba kita binayaran? Wala! Okay. Well, anyway, okay lang. Mababait ka naman sa akin eh. Kasi madam, hinugot nila yung longganisa nung dumating ako dyan eh. Allocation mo yata yun eh. Sa akin napunta eh. Hindi, para sa'yo talaga yun, pre. Para sa'yo talaga yun. Anyways, yun. And si Papi Ramon kasi guys, alam niyo naman, from being number one, siya ang isa sa mga OG na internet superstar ng Pilipinas. Siya ang, masasabing, kayo yung grupo na unang sumikat sa internet eh, no? Masasabi mo ba yun? Well, yun yung gusto kong paniwalaan. Although kasi yung level ng sikat nun, kalahating milyon na nanood, malaki na yun eh. Ngayon, viral na yun. 500,000 na. Supot. Ang nangihina ka na. Diba? Pagka yung mga superstar vlogger, hindi umabot ng 1 million views. Ay, ano na to? Decline na to. Sa amin, ano na yun? Tutuwa na kami. Ganun. Pero ano yun, syempre, 2006 kaka-invento pa lang ng YouTube. Wala pa silang mapapanood. Tatandaan siguro. Natatandaan ko nun, pre, para manood ako ng YouTube clip mo dati. Magsi-CR ako habang piniplay yun ng nakamute. Para pagbalik ko after mag-CR, at least kalahati na nun, nag-load na. Tapos habang pinapanood ko yung kalahati, maglo-load na yung kalahati. Kasi nga dial up pa ako nun eh. Ganun yung natatandaan ko sa panonood mo. At nung binalikan ko, pre, pasensya na, hingi ako ng sorry sa'yo. Binalikan ko yung Gmail account ko. Nakita ko yung mga lumang uploaded video ko. Nakaw na video pa ng Dan the Magician. Nag-re-upload ako ng Dan the Magician. Okay lang kasi hindi naman kami kumikita sa views nun eh. Kumikita kami sa exposure. Diba? Saka kayo kukunin ng mga brands dati. Hindi naman kami vlogger talaga. Kumbaga filmmaker kami. Yung mga ano lang, kumbaga parang cloud lang yung si YouTube sa amin, ganyan. Ngayon, di ba na, syempre, di ba, parang konting utot, upload mo eh. Tapos parang views, ganyan. Sakay ka sa issue. Pero yun nga, alam naman ng lahat ng nangyari sa'yo. Napag-usapan natin yung ibang nangyari sa'yo doon sa last episode natin. Yung tipong, yun nga, yung nagkaroon kayo ng troubles before and then naging na-overcome yung troubles na yun. And then eventually, nagkaroon ka ng libro, nagkaroon ka ng pelikula. Ang daming, yung isang pelikula mo, pre, gustong-gusto ko talaga yun. Pero may isang pelikula na pinapangarap ko na sana nakasali ka talaga eh. Yung bagay na bagay sa'yo yung dapat ko ba sabihin? Parang wag na lang siguro yata. Yung isang pelikula na dapat, yung, alam ko dapat, ikaw yung lalabas ka rin dapat doon sa pelikula ni Ann Curtis, diba? Kung di ako nagkamali. Saan? Yung yung By Bus. Hindi kami doon. Hindi talaga kami pang doon. Ay, hindi ka ba doon? Pero kung na-consider ka? Hindi. Hindi ba? Yung balitaan akong ganun na parang na-consider ka doon eh. Si ano yun? Si Sabayton. Si Sabayton yan. Siya yung dapat Well, hindi ko alam kung anong... Kasi, sa totoo lang hindi ko naman trip yung mga pelikula. Kasi, tagal lang hintayan. Bagay. Balit. Pero ang weird kasi doon eh. Pero ang weird kasi, ikaw,
ano kay, mahilig ka sa films eh. Tapos hindi ka mahilig gumawa ng pelikula. Parang weird. Hindi ako mahilig. Oo nga, totoo yun. Kasi sa totoo lang, kahit thesis ko animation eh. Kasi ayoko sa tao eh. So yun, mas kontrolado mo animation. Gusto ko yung mga shooting kung babayaran ako. Kaya gusto ko yung commercial. Yung maganda bayad. Mas maganda bayaran doon. Pero pelikula okay kasi nakapanood mo sa big screen ganon. Pero ano lang, yung mga konting appearance lang. Pero hindi ikaw yung bida. Hindi ganon. Tsaka, halimbawa, tipong mga malalaking sine na tagal ng seta, hihintay ka dyan, boy. Ako. Diba? Abangers talaga. Oo. Tapos, dahil hindi ka naman yung bida, ang daming tunga nga time, hihintayin na ikaw yung i-shoot. Kasi syempre yung bida. Pagka ikaw na, ang call time niya, alas 4 madaling araw. Seryoso? Tapos, it could go on hanggang kinabukasan, 10 a.m. kinabukasan. Kaya nga nagkaroon ng Eddie Garcia Lo, di ba? Yung Eddie Garcia Lo. Ito, nagkaroon ng panahon. Halimbawa, GMA short films. Alam mo yan, GMA short films. Alam ko yan. Nag-shoot yan ng mga ano. Kaibigan ko yung director, producer. Dapat doon, sa gabi pa ako i-shoot. Alas 4 call time. Sabi ko, mo ako, solo boy. Sige. Kaibigan ko. Sinut ako. Ang kasabay ko pa nun si Ping Medina. Alam mo si Ping Medina doon. Paka-professional na tao nun. Nung panahon na kasi, di ba, indie, galing pa sa indie world. Tapos parang tatayin si Medina, walang angal, talaga na doon, disiplinado, focus, parang tahimik lang, nag-iisip. Tapos, tawag ko dahil yata kinausap ko yung kakilala ko, nauna ako sa kanya. Tapos, sige naman, okay, uwi ka na. Yung finaling eksena, yung magkakasama kayong lahat, balik ka na lang, tawagan ka namin pag malapit na. Usually, gano'n, hindi gano'n. Paghihintayin ka. Dahil alam nilang sobrang tagal pa. Pinabalik ako. Ano na? Umaga na. Mga 6 a.m. na. The next day, 4 a.m. call time ng before. Kinabukasan pa. Naka-loud naman yung cellphone ko eh. Di tumawag sa bahay. Tumawag. Nasa bahay ako. Malapit na yung finale. Punta ka na rito ulit. Di drive ako pupunta ron. Punta si Ping Medina, hindi pa na-shoot. 4 a.m. call time. Doon pa siya kahapon pa. Yun. Tinitingala ko siya kasi meron siyang mga Cinemalaya films na matitindi. Ito, mas seryosong aktor sa akin to. Meron siya naghintay. Wala akong angal. Ganun pa rin kung ano yung mood niya nung 4 a.m. na nagsisimula. Ganun pa rin yung mood niya kinabukasan. Samantalang ikaw nakapag-refresh ka na in everything. Nakatulog na ako. Na ako sa bahay, nod TV, tulog na ako. Siya sanay yata siya, ganun yata yung totoong walang malakasan pa yun, insertion ng bone tags na galawan na tulad ng ginawa ko. Yun. So parang ayoko to. Yung bayad hindi naman ganun ka, diba? For the love yun mga ganyan. Ano yung parang pag tinanong ka, ano yung pagyayabang mo na film mo? Parang, siguro Ramon, anong pelikula mo ang dapat panoorin ko? Alam mo yung Tik-Tik na kay Ding Dong Dantes? Ano yun? Part 1, Part 2? Part 1 tsaka Part 2 kasi nasa YouTube yan Hindi dahil nakapanood kasi libre. Parang, ikaw yung nasa Tik-Tik, ikaw yung kumain ng baybawang. Yun. Yun ang parang kontribusyon ko sa Philippine cinema. Pag pinakain hindi mo pagyayabang yung hindi mo ibibida yung ikaw yung nagsulat. May ganun. Yung isa pa yung kay Kim Chu. Oo nga yun. Okay din yun. Pero mas marami yata nakapanood na itong mga eksena kong maliliit sa Tik-Tik. Mga bata natutuwa pag nakikita ko, sa Tik-Tik. Tsaka mga pag pumunta ka sa malalayong probinsya, alam nila. Ang liit na eksena ko doon. Ay na mga lahat ng ginawa ko. Si Jojo nga, naibaon mo rin doon, di ba? Oo. Tapos, alam mo yung ABS-CBN, sobrang lakas makasikat.
Alam mo ba yung lumabas ako dyan Once Upon a Time? Puta, Once Alam mo yung Once Upon a Time? Anong pelikula, anong episode ng Once Upon a Time? Ang role ko dyan, estatwa na nagsasalita. Kasi may batang nangungopya. Ako si Honesto something. Honesto nga, pangalan mo. Oo, Honesto. Parang ako yung founder ng school. Parang estatwa ako doon. Ikaw yung parang hero sa labas ng school. Ikaw yung gano'n. Ito before that, lumalabas na ako sa MTV, Studio 23, ganyan, gilid-gilid channels lang. Music videos. Wala yun. Sa isang appearance ko dyan sa Once Upon a Time na estatwa pa ako na may-cover ako. Pumunta ako sa mga lugar-lugar. Siyempre, sa Suzuki, endorser ako ng motor eh. Hindi nila ako kilala bilang ibang mga pinaggagawa ko na feeling ko sikat na sikat ako dahil, di ba, yun yung nakakakuha ng bigay sa akin ng trabaho eh. Yun ang naalala nila. Oy, kaya sa Once Upon a Time, kayo estatwa. Putya, ilang linggo na yung lumipas, marami ng Once Upon a Time nung bas. Naalala nila ako, na estatwa ako. Ibig sabihin, yung power ni ABS-CBN, super lakas. Isipin mo si Coco Martin, araw-araw lumalabas bilang yung kagwapuhan niyang Coco Martin, walang estatwa actor. Ako, estatwa nga ako. Hindi nga ako bida doon. May anong kulay ng pintura mo nun? Bronze. Mukha kong bakal. Nasa Google ba yan? Ay, nasa YouTube yan. Nasa YouTube. Oh! Ano yung search namin? Gusto ko paano hanapin natin yan? Ramon Bautista, Once Upon a Time, hanapin natin yan, guys. Pero ano yun? Pag ganong mga teleserye, yung mga short movies lang na pang TV, kamusta ang doon? Kamusta ang antayan sa ganon? Bigayan mo na. Bigayan, okay lang. Okay lang ba? Maliit lang. Panahon na yun kasi sa kumikita social media Alam mo naman, nung unang panahon kasi wala mga influencer, ako lang. Ayun lang. Isa ako sa mga konti. Twitter, di ba gano'n? Twitter, Instagram. Pucha, sino lang ang dyan? Milyon ng following. Actually, yun yung next na tanong ko. Totoo ba yung chismis na dati, piso per follower ang tweet? Nabutan mo ba yun? So, kunwari, 1 million follower ka, babayaran ka 1 million para mag-tweet? Hindi naman. Pero, siguro sila Ann Curtis. Pero ako, hindi naman piso, pero nakakagulat na parang, itatype ko, send lang, parang nag-text lang ako, tapos, ganito na yung bayad. Makakabili ko ng ano-anong shit sa buhay. Diba? Mas malaki pa to sa, alam mo yun, so, katrabahoin ng isang buwan ng normal na tao or more, di ba? Malaki pa sa maximum wage to eh. Di ba, sa malaki bigay. Tapos, syempre, ang pakete niyan, hindi lang isang tweet. 12, 10. Ganun ang bigayan. Hindi ka kinukuha ng kontrata mo isa lang. Isang set yan. Ganon. Parang talagang medyo believable or series, di ba? Oo, kaya gagamitin nila yun in a span of, sabi mo 3 months. Ganon. Okay. Na parang, bawat isang piraso nun, di ba, malaki na nga. Nakaka-discount sila kapag isang pakete. Ganyan. Sabagay. Mas mahal pa pag nag-post ka sa Facebook, sa Instagram, tapos i-upsell ng manager mo yan. Si Ramon, may Instagram din na healthy to. Baka gusto mo maglagay din. Okay. Yun nga, sa digital kasi, ito mga ad agency, noong unang panahon, gusto mo nila mag-invest sa digital para masabi na sila cutting edge, ganyan, may reach to, may AB market. Ngayon, syempre, dami ng mga influencer na milyon na ng following. Ang dami na ngayon. Nung panahon ko, konti-konti lang kami na, kumbaga, influencer. So, maganda rin ang timing na dyan ako medyo tumabo. Nandun kayo sa front line. Kumbaga, kayo yung unang nakatikim ng, kayo yung nag-pave ng way para sa mga kinikita ng mga social media influencers ngayon. Parang gano'n. Maaari. Gano'n. Maaari.
Kasi syempre, yun nga, lumalabas ako sa mga YouTube, natutuklasan nila, okay to, parang itong komedyanteng to, hindi katulad ng mga mainstream komedyanteng napapanood natin sa TV. Ito, digital only. Oo. So, pag sinabing digital, si Ramon yan. Diba? Parang ganon. Meron kang merong offer sa'yo na pinagsisihan mo na hindi mo tinanggap? Marami. Kahit magbigay ka na isang sample kung bakit hindi mo tinanggap at ano yung offer na yun. Okay, may mga hindi ako tinanggap kasi may conflict na, putang na sobrang in-demand ko niyan. Dalawang competing brands produkto. lapit sa'yo. Nauna lang yung isa. So, kailangan mo hindian yung isa. Ganun. So, nagsisisi ka doon sa isa, sayang. Oo, tsaka mga gig, ganyan, mga hosting na kailangan mong i-host. Tapos minsan, alam mo yun, uma-attitude ka na kasi yaman mo. Ayun pala. Sige, maganda yun. Naramdaman mo sa sarili mo minsan. Umabot ka ba sa puntong umattitude ka na may nagsabi na sa'yo na, uy, kupal ka na. May ganun ba? Hindi naman. Kasi inspirasyon ko si Piolo Pascual eh. Si Piolo Pascual kasi nagpunta ako ng shooting. Hindi naman niya ako kilala noon. Nagpa-picture ako. Di ba? Okay. Nakasmile, ganon. Hindi yung tipong makapagpa-picture lang. Yung ngiti talaga na nasa dilim, walang iba nakakita. Tapos ito tao to, mabait, ang pogi-pogi nito, successful, hindi ako aabot sa level niyan. Pero, nagpa-picture. So, anong karapatan ko? Yung pagmumukha ko naman, hindi naman ganyan kagwapo. So, attitude ba ako? Siya hindi, mabait, ganon. So siya yung parang naging pasihan mo? Oo. Tinatry ko maging ganon. Minsan, kasi introvert ako eh. Hindi naman ako... Totoo yan. Alam mo nga, yung mukha ko yan, kaya simangot ako eh. So, may effort para, maging pang-picture yung mukha ko, ganon. So, natanong ko sa iyo yung bagay na pinagsisihan mo na hindi mo na tinanggap. Pero meron ka bang project na pinagsisihan mo na tinanggap mo? Wala naman. Kasi, alam mo yun, syempre calculating ka din. May bayad naman ito eh. Quits lang, no? Quits lang. Tsaka, isipin mo, nung panahon na yun, kahit ayaw mo minsan yung gagawin, kagatin mo na lang, kasi minsan lang to eh. Sino ka ba, Ramon Bautista, para humindi? Nung panahon, dati, kwento ko lang, may bossing ng ad agency. Una pala, before that, nakasama ko sa trabaho si Chris Chu. Alam si Chris Chu? Oo! Yan yung may simbahan, di ba? Ateneo, pogi, basketball player. Nasa kanya lahat. Perfecto. Perfect na tao. Mayaman. Super yaman to ha. Factory ng bakal yata sa China to eh. Pogi. Galing. Basta. Tapos, sama ko siya sa'yo. Mon, may mga offer sa akin yung alak na brand. Kung hindi daw siya, kasi ayaw daw niya yung mga bisyo. Hindi ko, tastig ha. Maprinsipyo itong taong to ha. Gayahin ko nga to, ayoko sa alak. Tapos, kausap ko yung yung may isang party, in-invite ako at agency. Sabi ko, Mon, tinatanong yung kukunin ka ni itong gantong brand ng alcohol. Naku, Mon, ayoko ganyan kasi yung bisyo yan eh. Sa kalusugan yan eh. Sa mga tao. Tsaka si Chris Chu, sabi ni Chris Chu sa akin, ganyan daw siya. Idol ko si Chris Chu. Sabi ko, alam ka mamon, hindi ka naman ang Chris Chu. Yung si Chris Chu, mayaman yun. Mayaman ka ba? Tapos naliwanagan ako, oo nga no. Tugilan ako. Eto si Madam, bossing ng ad agency, mayaman dito. Alam din niya yung pinagsasabi niya. Sige ma'am, papadrop kami kontrata. Masasabi mo ba na yan ang pinakamasayang kontratang napirmahan mo? Or meron pang mas masayang kontratang napirmahan dyan? Marami naman, iba-iba naman. Hindi naman base sa pera lahat. Pero hindi may mga magagandang experience Simulan natin. Doon tayo sa base sa pera. Yan ang pinakamasayang kontratang pinirmahan mo, may mas masayang kontratas basehan ng pera. Marami! Ito ba? Makul pare, alam mo naman tayo, kaya tayo afford natin yung buhay pa banjing-banjing dahil sa mga pinagagawa natin ng mga kabataan natin, ha?
Hindi. Yung mga alak malalakas, maganda bigayan. Kasi maganda bigayan dyan. Malakas maka-lockout eh. Maraming brand. Madaming magsasara sa'yo, no? Oo. Hindi ka na kukunin ng iba kasi isipin nila hindi ka wholesale kasi nag-aalak eh. Ganon. So dapat yung medyo pang-finale na yan. Medyo ready ka ng ano yan, wakasan ng kumbaga, sa cutie-cutie na artista, yan yung nag-bold ka na. Hindi ka na cutie. Hindi ka na twin star, yung pakit-pakit na kilig-kilig artista. Ano ka na? Mature roles ka na, gano'n. Parang gano'n yan. Pero marami ba? Nagtrabaho ko sa Mitsubishi. Idol ko si Jackie Chan eh, di ba? Oo, di ba? Open secret naman yan. Oo, si Jackie Chan. Diba endorser ng ano to eh. Puro Mitsubishi kotse nito sa mga pelikula niya eh. Sabi na, idol ko si Jackie Chan. Pa yung Mitsubishi. Eto, buti na lang kumato kayo sa pinto ko. Ganon. So, tuwan-tuwa ako na, ano yan, na nakapagtrabaho ako dyan. So, yun. So, masaya din yun. Adventure yun eh, no? Adventure? Oo, adventure. Late pa ako nun eh. Alam ko, late ako. Papuntang Brurats nun eh. Tapos, may bossing ng Mitsubishi. Kasalubong ko sa traffic. Sakay ako dun sa Lancer ko. Oy, Mon, late ka na. Niyayari ka ni Tado at saka ni Angel. Nakikinig din siya ng Brurats eh. Tapos nga eh, sakayin tayo eh. Gano'n. Papunta pala siya sa sa planta ng Mitsubishi. Bossing pala siya doon. Tapos tumawag after a few days. No? Sabi sa akin gano'n, oy, Mon, naghanap kami ng ilalagay namin sa commercial. Eh, nakita kita. Tapos naka-Lancer ka din, naka-Mitsubishi ka. Naalala ka namin. Sabi ko, putya, isang panahon na na-late ako, buti na lang na-late ako. At nakakita ako nito at bossing. Nagtuwa ako. Pero minsan pag nalilate kayo, maka-blessing din yan. Pinaposisyon ko ni Lord. Actually, ikwento ko lang sa'yo, nitong nakaraang mga araw, malapit ka sa puso't isipan ko, Ramon. For some reason, ibinuga ka ng internet na naman sa akin. Yung timeline ko, hindi, yung internet, yung smart TV ko na ikaw ang nag-recommenda ng brand, ayan yung nasa likod ko ngayon. Parehas tayo niyan eh. Yan yung pinag-ano yun. For some reason, minulto ka niyan. Pero lumabas lahat ng YouTube clips mo diyan. Tapos nag-marathon ako ng Ramon Bautista Vlogs. Saka ng sikat na kontrabando na nagba-viral ulit ngayon. Alam mo ba na nagba-viral ngayon ng short clips ng kontrabando? Marami nagtatag sa akin. Hindi, ngayon ang tanong ko sa'yo, gusto mo pa bang balikan yung buhay na yun para sa tanong ng mga taong na nagmamahal sa kontrabando? Sagutin mo ngayon. May chance pa bang bumalik ang kontrabando? Kasi parang ang sarap ibalik ng kontrabando sa panahon na to dahil hindi na ganun ka, masasabi na ba natin hindi na ganun ka delikado kumpara dati? Pero kayo ba sa tingin nyo, gusto nyo pa bang bumalik sa ganung buhay? Feeling ko hindi na. Oo. Parang, anong dahilan ba't hindi na? Yung stress ba or yung ano? Siguro yung stress, tsaka, hindi ko alam eh. Hindi na yata kami ganun eh. Wala na kaming pake eh. Dati, may puso pa kami sa ganyan. Ngayong, alam mo yun, ako siguro simula nung matalo si Lenny, wala na akong pake. So, ko na lang manood ng mga nangyayari, matawa, tanggapin, it is what it is, gano'n na lang. Na parang, maging na lang ako, do my own shit, physical fitness. Sila R.A. Rivera, malamang ganun din. Sila sa Bayton. Sa Bayton yata, baka aktibo pa. Si Lord, no choice siya kasi nasa linya ng trabaho niya yata yung news o involved sa current affairs yan. Pero, ano yun eh, syempre, nung panahon na yun, yung puso mo, baka nandun pa. Ngayon, baka hindi na. Sila Bea, di ba? Iba na yung ni Bea ngayon eh. Actually, ang ganda nung nabanggit mo na si Lenny. Kasi siguro nandun tayo sa edad na yun na umasa tayo na ang ganda sana nung dadalin ni Lenny. Kasi guys, open secret naman dito na ako, big Lenny supporter ako. Si Ramon, sumuporta rin kay Madam Lenny.
Ito lang, gusto ko lang makuha yung opinion mo. Kasi ako, fan ako ni Lenny. Pero nabalitaan mo naman yung nangyari recently kay Madam Lenny na inendorso niya si Manny Pacquiao saka si Abalos. Anong opinion mo dun? Hindi ko magets eh. Anong logic nun sa tingin mo? Yun nga, inuulit ko na wala na akong pake. Pero, iniisip ko si Lenny yun eh. Mas mautak naman sa atin yun. Kaya siya contender eh, di ba? Para maging presidente. Kaya maraming nagtitiwala dyan. So, baka yung desisyon niya, mas informed kaysa sa atin na tayo naman eh, haka-haka lang sa kung anong lumalabas sa mga monitor natin. Hindi naman natin nalalaman eh kung ano yung mga behind the scenes eh. Di ba? Kapiraso lang yan. Ang daming dyan, behind the scenes na sikreto. Yung mga tunay na pagkatao, na mga ganito, ganyan. Minsan inisip natin, itong politikon to, sobrang kupal to. Pero makapait pala sa tunay na buhay. Pagka nakasama mo, okay, ano lang talaga. Nahalo lang sa ganon. Kaya ganito, ganyan. Kaya minsan sobrang bait. Pero madumi pala to. Branding lang. Di ba? Showbiz eh. Parang showbiz din yan. Tama ba? Kaya, ayan, agree naman ako sa'yo. Kasi hindi kasi tama naman kasi may mga bagay tayo na hindi nakikita na nangyayari sa behind the scene. Ang masakit lang nito, ako kasi parang gusto kong i-justify bilang gusto ko siyang leader eh. Kaya lang ang parang lalabas parang anong pinagkaiba ko kay DDS sa DDS kung hindi ko ilalabas yung nararamdaman ko na nasaktan ako doon sa ginawa niyang desisyon na mag-endorso ng mga taong hindi ko talaga pinaniniwalaan na parang anong sense? Bakit siya yung i-endorso mo? Yun yung gusto ko maintindihan. Ang nakikita ko siguro dyan, so may setup yan para sa 2028. Baka nga. Kasi baka... Kaya lang, hindi ba mag-hurt yun dun sa fanbase niya? Katulad ngayon, ako, fanbase niya ako, nasaktan ako. Oo, pero baka ang gains naman sa mas mundo malaki. Ni Manny Pacquiao, sa Mindanao, baka malakas si Manny doon, baka mas malaki. Diba? Okay. Kasi ikaw kakamping ka sa 2028. No choice ka naman eh. Siya na yung iboboto mo eh. Ihindihan mo siya kasi tinaas niya yung kamay ni Abalos sa ni Manny. Ang kalaban, alam mo na. Saan ka? Magandang punto yun ha. Ang gandang punto nun, di ba? Huwag ka nang pumure. Kung nalilesser evil lang ka, doon ka lesser evil boy. Matalino ka namang kakamping ka eh. Baka gano'n ha. That's just me. Natalampak eh. Pero ang gandang punto nun ha. Napag-isip mo ako doon na parang, nga tangina, kung yun ang kalaban niya, tapos siya pagpipilian. Kahit na... Malaki-laki pa yung allowance niya para magtaas ng kamay ng mga hindi mo gusto. Diba? Tama. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! May narinig nga akong joke eh. Alam mo naman yung mga kaibigan ko, iba galing sa Comedy Manila. Yung joke ng kaibigan ko si Vinbeno Agua. Bakit daw tayo nagagalit na nirekomenda ni Lenny na inendorso ni Lenny si Manny Pacquiao sa si Abalos? Hindi naman nananalo yung mga inendorso ni Lenny. Di ba sila Kiko? Saka sila hindi nanalo, sila pangalan nito. Si Akbayan, si Chel Jokno na sana manalo na this coming election. Anyways, enough of politics. Change strategy. Change strategy. Uchay, bahin mo yung caption nito, yung title nito kasi kung saan na pupunta, kala ko vlogging career ko pag-uunta. Hindi, nadana nga tayo eh. Ngayon babalik na tayo doon sa vlogging career mo. Ngayon, natapos yung kontrabando mo. Biglang sumulpot yung kalagitnaan ba ng pandemic? Ay, hindi, bago mag-pandemic, sinimulan mo nga yung vlogging career mo, which is yung tungkol sa mga motor, tungkol sa kotse. Alam ko nung una medyo motor-motor ng konti, tapos biglang nag-focus ka sa mga lumang kotse,
paano pumasok yung yung konsepto nun na ikaw yung unang kasi karamihan andyan yung kaibigan natin si Stanley Chi. Ang nire-review niya puro bagong kotse. Yung kalaban ni Stanley Chi puro bagong kotse. Lahat ng tao puro bagong kotse. Ikaw lang parang nag-review ng Honor type Jeep. Ikaw lang ang nag-review ng Isuzu Gemini. Ikaw lang ang nag-review ng Mercedes-Benz. Ano pumasok sa utak mo at pinagre-review mo yung mga yan? Well, ito naman kasi yung mga bagay na I find interesting. Sa tingin ko yung pag-video, ano naman yan? Hindi naman siya pagkakaperahan, gano'n. Trip-trip lang yan. Filmmaker nga, yung training ko, filmmaker. May mga camera ko. Gusto ko makakita ng mga sasakyan. Maka-experience, gano'n. Yung mga mas luma, ewan ko kung ano ka, may pagka-enthusiast ka, mas kinikilig ka sa mga ganyang klaseng sasakyan. Sa tingin ko kasi yung mga bago, ako baka wala lang. Wala lang para silang mga tool. Gusto nila yung reliability, fuel economy, yung driving feel, wala na yan. Ano na yan? Tapos, para silang ano sila, appliances na after 5 years, siguro dispatchahin mo na, parang ikaw, tulad sa'yo, di ba? Parang wala kang kamor-amor sa kotse mo, bebenta mo rin Di ba? Kasi ako, parang hindi, ito yung pinanggagalingan ko, Ramon. Ako kasi nanggaling ako sa era dati na parehas mo na nag-ano rin ako ng mga lumang sasakyan na ayoko ibenta. Kaya lang, nung dumating ako sa punto lang, mas parang dumating lang ako sa punto ng buhay ko na nagsawa na ako dun sa nag-maintain. Pero, nakuha ko yung gusto mong mangyari dun sa mga vlogs mo. Kasi ako, bilang isang avid viewer mo, kinilig ako ng sobra nung nag-review ka ng Isuzu Gemini. Kasi hindi lang dahil doon sa fact na nagre-review ka ng kotse, may nostalgia trip din Kasi ako, naging user din ako ng Isuzu Gemini growing up. Nakapag-drive din ako ng Isuzu Gemini. So nagti-trigger din siya ng memory sa akin. Yun din ba yung balak mong ma-trigger nung ginawa mo yung mga vlogs mo na mga lumang sasakyan na may nostalgia trip? O talaga nagkataon lang din na ganun yung dinadala ng vlogs mo? Hindi, sa akin pa lang. Hindi ko na iniisip yung audience. Ako, sa akin, may nostalgia trip yan. Yan ang interesting sa akin. Saya. Ngayon, ang sinasabi ko lang, etong mga coaching to, may parang personality sila. Parang sila mga buhay na bagay. Tsaka iba-iba yan per specimen. Halimbawa, itong Gemini na to, tsaka yung Gemini na isa. Magkaiba. Magkaibang tao yan. Oo. Ngayon, magkaibang halimaw. Tingnan mo, bebenta mo yung mga kotse mo. Hindi ganun kasakit sa kalooban mo na ibenta yan kasi wala silang personality. Di ba? Itong mga may-ari ng Gemini, hindi naman niya kinikip yan dahil yan lang ang afford niya. Yan malapit kasi sa puso niya. Parang yung family friend yan, family pet yan Tama. Ganon. Di ba? Magdadagdag sila ng bagong kotse, pero di nila didispatchahin yan hanggang matanggal yung gulong niyan. Ganon. Ngayon, yung mga bagong kotse ngayon, ay, luma na to. 5 years na to. Benta na natin. Kasi may bagong model, may bagong features, tsaka mas matipid sa gas and stuff. Mas, wala ka ng puso sa kanila. Kasi hindi mo sila nakikitaan ng puso. Hindi kanila kinakausap. Ganon. Well, tingin ko, gano'n yung mga lumang kotse kasi kaya nasisira yan. Kotse nagtampo. Nagpapalambing. Nagpapalambing. Nagselos yan dun sa isang kotse. Gano'n. May mga ganong factor. Bawa, tas, ito yung kotse ko nung mahirap pa ako. Nadaanan yan nung heartbroken ako. Nagsumbong ako dyan ng mga sa akin. Diyan ako umiyak umiyak ako dyan, nung inapiyak ko, iniwan ako ng girlfriend ko. So, feeling mo, pinagsamahan kayo. Diba? So, may buhay siya. Diba? Totoo naman. Gets na gets ko yung punto mo. Kasi yan yung naramdaman ko nung give up ko yung quote-unquote mga project cars ko noon na pinagtuunan ko ng pansin. Pero siguro tama ka lang din na siguro ako yung tao na pumunta na ako sa parte na parang
itinuturing ko na nga sila na more on equipment. Hindi na sila yung siguro iba lang yung relasyon na nasa akin ngayon dun sa mga sasakyan ko. Dun sa relasyon na meron ka at sa mga fini-feature mong sasakyan. Iba yung level ng pagmamahal nila sa mga sasakyan nila. Tulad nga ng sabi mo, may character kasi yung mga kotse nila. Yun yung sinasabi. Tama. So ito, parang ewan ko lang. Yung mga luma, parang no two trips are the same. Ang dating na parang may tunog na yun. I-ignore ko ba yan o papansinin ko? Yung mga bagong kotse yun, alam mo na, puta, ano yan? Smooth. Walang aberya, ang mahalaga makarating ka doon. At tama, kung ano yung expect mo, darating ka talaga. Ito, mahigit ilan na ba? Mahigit 50 ang na-feature mong sasakyan doon? Or may 100 na ba? May rough number ka ba? Ko binibilang kasi ngayon nagbagal na ngayon mga the past 1 year pero bagal na. Ang tanong ko doon kasi walang halong biro to Bawat vlog mo, especially nga doon sa mga lumang kotse, may certain flavor na ibinabato. Meron bang isang favorite ka na feature mo na sasakyan, be it yung kotse or yung storya? Alin yung pinaka-paborito mo doon sa mga nailabas mo para ma-check out nila na parang makita nila na, tama yung sinasabi ni Ramon. Meron bang episode? Kasama dyan yung ginawa natin, yung Kia Pride to Baguio. Yun, di ba? So, ang dami nagko-comment doon na ang saya nung vlog na yun eh. Ang dami nagko-comment na ang saya yun, di ba? Yun nga, Isuzu Gemini, yan, okay din yan. Mabait yung pamilya ko. Ano lang sila, hindi na, simpleng pamilya lang yun Tapos, pinabaunan ako ng balot, pauwi. Tapos, tinuruan ka pa gumawa ng itlog na maalat, di ba? Oo, pinapakain nila ako ng simple lang yung nila, lunch nila, ini-share nila sa akin. Parang naramdam mo yung warmth ng Pilipino family na may coaching simple lang, gano'n. Tapos hanggang ngayon, yung bata na yung kumontak nga sa akin, bata lang pala yun na parang 14 years old na nanonood ng vlog. Vlog mo yung kotse ng tito ko hanggang ngayon. Kaibigan mo pa rin. Nag-update sa akin, graduate na ako, kuya. Ayos ka na. Nagkaroon kayo ng relasyon, no? Oo. Padalang kitang t-shirt, gano'n. Gano'n. Ano siya. Isa yun sa mga maaga kong mga video Oo. Talagang isa sa mga iconic yan yung Isuzu Gemini na yan. Yan ang bios ng makalumang panahon no? Oo, kasi ginagawang taxi yan Ako lang nagganyan, mahal dyan kasi hindi siya cool na kotse. So, nagawa nga siyang taxi. Di ba? Pero walang problema sa bios Naka-bios ako guys Walang problema sa bios. Walang problema dyan. Bebenta mo nga yan di ba? Benta mo kaya dito? Sa December pa. Para-raffle mo na lang. Para dumami followers mo. Para-raffle? Wala akong commercial ng alak, Ramon. Hindi ko kaya magpa-raffle. Alam mo yung mga raffle nila? Hindi naman talaga raffle yun. Sugal yun Bibili ka ng stub para mag-participate sa raffle. Salbahe itong mga na to Ngayon yung lumalabas sa Facebook? Oo. Wawa. Halimbawa, bibili ka ng stub na halagang 3,000. Kano ba yung BIOS mo halagang 300,000? 300. 300. Halimbawa lang, 300. O di, kailangan mo magbenta kung 3,000 yung stub. At least, ilan yung putang 300. 300 na ticket. Magbebenta sila ng 400 na ticket para tubo sila ng 100,000. Pero para sa sugarol na Pilipino, okay na to, 300 lang ilalabas ko, may chance ako magka-bios. So, yun yung style nila ng pagbebenta. Ikaw naman. Na sugal. Diba? Kasi hindi chinecheck ng to. Ano ba to? Games and Amusement Board, PAGCOR, DTI, ano bang governing body na dapat tumitingin dyan? Sira. Diba? Raffle, may purchase. Diba? Tapos, sugal yan. Sugal yan Diba may tambiolo pa yon. Oo. So, parang gano'n. Actually, nangangati yung kamay ko dun
pag nakakapakita ako nun, parang 2 beses na ako muntik bumili nun. Na sumali doon sa mga raffle. Yung mga raffle na yun. Magaling yung marketing. Di ba? Pilipinas, sugal country to. Sabi mo yung mga sport na malalakas, basketball. Di ba? Sabong, magta-tribe lang yan dahil may mga sugal eh. Hindi naman dahil fan panoorin. Mga nagsusugal dyan eh. Pogo, wedding, nako. Yan ang way of life natin. Wala. Teka, balik tayo sa vlogging mo. Ano yung mga target mo pa na i-feature na sasakyan na hindi mo pa na-feature? May bala ka ba mag-feature ng mga something na unique? Nakapag-jeepney ka na ba? Nakapag-jeepney ka na, di ba? Yung jeepney, dapat gagawa akong documentary niya kasama nung owner eh, nagkatamaran eh. Ang dapat doon, gagawa lang ako ng 13 videos. Parang TV, 13 episodes, 1 season. Ang finale sana, yung Volkswagen sa Strange Brew. Oo, yung kay Ramon. Kay Tado. Ang problema doon, nung gagawin ko na hindi siya ready, hindi siya roadworthy, sira. Dumire-diretso na. Ilang video na nagawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa yata nakaayos. So, yun sana yung pang-finale. Kung nagka ako sana yun, edi tapos na. Hindi na ako gagawa sa 13 episodes lang yun. Pipili ako ng 13 best Filipino cars of all time. Ganon. Yun sana yung gusto kong mangyari. Box type. Honda Civic, Gemini, Kia Pride, Mercedes na yung pang-senyorito nung unang panahon. Di ba? Lahat yun, parang iconic sa atin. At yung mga pinaniniwalaan kong top 13 greatest Filipino cars of all time. Pinali yung detail na yan. Yung mga Mercedes-Benz na sinasakay ni Celia Rodriguez, mga ganun. Parang ganun. Ilabas ang dark gray na Mercedes. Ganun naman din yan sa pelikula. Diba? Honor yan. Kaya yan yung mga kasama sa parang first season. Kasi gusto kong tapusin yung 13 iconic na Filipino cars. Dapat na tapos na. Di ako vlogger eh. So hanggang ngayon hindi pa rin available yung kasi ang huli kong nung alam ko dati nung medyo bago-bago tayong magkakilala more than 10 years ago. Ang una kong tinanong sa iyo noon kung nasan yung Volkswagen ni Tado, ang nabanggit niyo yata noon, kinuha yata ng ABS parang gagawing Pimp My Ride. Yun ba yung totoo nangyari doon? Meron siyang sariling detail. Etong sa Strange Brew, kay R.A. Rivera yan, sa director. Kay R.A. Okay. Si Tado may sariling detail yan. Nung namatay siya, binenta ni Leia Babes yung detail niya. Pero yun nga, parang sinubukan ni Pimp My Ride, may show na gano'n. Hindi yata natuloy. So, pero mapangit din eh, kasi yung mga video lang gano'n, gusto mo classic looking eh. Kung ano, totoo. Baduy naman Pimp My Ride, yung kay Exhibit, bumaduy yung mga kotse ron. Maganda lang sa mata ng ano yun eh. Walang alam naman nanood eh. Pero, parang syempre, yung bubusugin lang yung mata mo. Ang dami nga dibang horror stories doon sa Pimp My Ride, yung mga nangyari doon sa mga kotse pagkatapos na i-Pimp My Ride. Hindi pala sa kanila lahat yun, may tatanggalin. Lalo na yung aesthetic ng early 2000s era. Ano siya, madali siyang maluma na parang titignan mo ngayon, like, yaki na, Ganon. Pag classic looking yan. Ano yan, kahit habang buhay, maganda yung dating niya. May bala ka bang mag-feature ng mga kotse na parang out of nowhere? Parang karo ng patay? Gusto mong matry ng gano'n? Oo. Actually, sa Strange Brew ginawa na yan. Meron silang hearse, tsaka hearse driver. Ganda nga yung interview nun. Ganon. Tapos parang gusto kong nakawin yung idea na yon na mag-feature ng karo ng patay. Uy, sakto. Madami tayong karo ng patay na kilala dito. Pag gusto mo, may mga Hammer pa. May mga Hammer na karo ng patay. Saka yung mga classic. Kilala nga ako, meron siyang funeral home. So, pero parang iba na rin ngayon eh. Ayoko, noong 2018, yung energy nun, tala na, sipag ko. Every week. Alam mo, vlogger energy na gusto kong every week, meron akong episode, parang hindi kompleto. Ngayon, tamad na tamad ka ba ngayon?
Parang once in a blue moon ka na lang talaga eh. Tamad ako mag-vlog. Pero pagka trip ko lang, ganun ba, may gusto akong topic. O kaya paid content, may bayad naman. So, gagawin ko. Pero yung energy katulad dati, wala na. Tamad eh. Tsaka parang saan? Sorry sa mga manonood ko. No. Hindi pumasok sa isip mo yung mga collab na i-feature mo yung kotse ng mga sikat na vlogger. Kasi parang iniisip ko magiging hit pa ganun. Hindi mo trip. Oo. Magandang game plan yun kung gusto mo sumikat. Ako, masaya ka na. Hindi ko naman na. nangarin sumikat. Gusto ko lang mag-trip na mag-video na walang pressure, ganyan. Kasi halimbawa, baka nakaano rin. Kasi pag may mga pag may bayad na, naging iba na nagiging trabaho na. Kasi ito dapat, ako parang retired na ako graduate na ako dyan eh. Yung mga kailangan mong gawin yung mga, kasi may bayad. Di ba yun? Gusto mo na lang gawin mo, ano yung trip mo. Ganun sana yung mga video ko. Pumasok na yung mga sponsor. Mga mandatories, kailangan mong panggitin, gano'n. Nakakatamad gawin. Puta ka na, huwag mong edit out mo nga to. Kala ko may puso to Gagawin kong reels. Maganda kasi bigayan eh. So, di ba? Tulad di ba, sino ka ba para humindi? Mayaman ka ba? Ikaw ba si Chris Chu? Di ba? Kita mo yung mga pila ng unemployment rate, yung mga pumipila ng POEA, yung mga nagpapamedical, masakay sa barko. Yang hiya naman sila sa'yo. Sabihin, humihindi ka sa grasya. Kailangan makay sa barko niyan, lumayo sa pamilya nila para kumita. Ang kapal na mukha mo, Ramon Bautista. Di ba? Mahiya ka naman. Yung isang gusto kong tanongin, Ramon. Kasi nga, parang, yun nga, nanggaling ka na sa pagiging... full circle na ba to? Kasi nagsimula ka nga sa pagiging internet celebrity. Ngayon, medyo naglaylo ka na sa mainstream. Nagbabalik ka sa internet celebrity. Anong next plans mo? Parang maglilaylo ka na ba? Kasi ngayon nga, sabi mo, medyo tinatamad ka na rin sa vlogging mo. I-enjoyin mo na ba yung mga milyones na naipondar mo nung mga sa ano mo? O anong balak mo sa buwan? Simpleng tao lang naman ako low maintenance na tao lang naman ako. Yung mga hobby ko naman, hindi mamahalin except siguro yung mga dami-dami mo kotse. Maraming kotse, pero nabili ko na. Wala nang gagawin doon. Maintenance na lang. Maintenance mo. Mahal na maintenance ng lumang kotse. Kaya nga ako, graduate ako sa mga lumang kotse dahil natatakot ako sa maintenance niyan. Hindi biro mag-maintenance. Okay, ganito. Ito yung argumento ko dyan. Magkano bagong BIOS? Magkano bagong BIOS? Sagutin mo. Palagay mo na sa 1 milyon. 1 milyon. 1 milyon. Gano'ng katagal ko uubusin yan sa maintenance at sa gasolina? Kasi ikaw, gano'n mo lalaspagin yung 1 milyon na halaga ng BIOS mo bago mo bulok na to. 10 years? 10 years pa, abot yan. Hindi, sa'yo, hindi abot ng 10 years yan. 5 years, bulok na sa'yo yan kasi hindi ka nagme-maintain. Nagme-maintain ako. Alaga sa maintenance yun. Dahil sa Bulacan yan, diretso. So, after, sige, yung 1 million mo, after 5 years, bebenta mo na yan. Ang resale value na lang yan, 300K. 300K. Ang nawala sa'yo, magkano? 600. Sa akin, yung 600 ko, in the span of, sabihin mong 5 taon, ginastos ko sa lahat ng kotse kong luma-dumaers. Diba? Kasi marami naman sila Marami silang change oil ko, pinang-upgrade ko ng turbo. Yan, mahal yan. Diba? Yeah. Pero, after 5 years, yung Evo ko, hindi 300,000 ang value niyan. Dumo ko yan, pamahalang ngayon. Evo 6 ngayon. Kano yung bili ko sa Evo 6 noong unang panahon? 650. Tignan natin kung makabili ka ng 1.5 million na Evo 6 ngayon, boy. Magandang punto yan. Kasi yung mindset ko nasa regular cars Ikaw kasi special cars ka kasi special cars. Ilang sinasabi ko na
Kumbaga, parang ang bottom line naman to, na simple lang itong ginagawa ko. Itong ginagawa ko, hindi ako nagtatapon. Kung hindi, maintain ko itong mga to. Wag lang ako. Pag bangga naman, pwede naman paayos. Wag lang ako mamatay dahil sa bangga or something. Kaya, basta, yan. Hindi bumabaksak ang value nito mga to. Tama naman, tama. Kaya, ang habol mo lang kasi, Makoy pare, ikaw hindi ka nahahassle. Totoo. Bumaba yung value ng kotse mo in 5 years, pero hindi ka punta ng punta sa shop. Which, sa akin naman, nag-enjoy naman ako doon sa mga may kinakalikot. Kasama sa mga list of hobbies ko yun, na magpaayos ng kotse, mag-upgrade, maging excited actually, masaya naman siya eh. Masaya naman yung mga, minsan magpupunta ka sa shop, magpapakabit ka ng ganito. Na-enjoy ko yan, lalo na nung nandun pa ako sa era na yan. Naiintindihan ko yung sinasabi mo na pag may nabili ka, bagong kabit, enjoy na enjoy ka, or minsan i-DIY mo. Masaya yung ganyan eh. Masaya yung ganyan. Pero hindi siya not for everyone. Alam ba, lifestyle mo, hindi naman ganun. Pumapasok ka sa Makati, wala ka ng time, magpaayos ng ganyan. Isa lang siyang hassle siya sa'yo. Kasi yung kotse yan, pinantatrabaho mo eh. Pag nasa shop yan, dinala mo doon. Wala kang bumili ng kotse para maka-get around eh. Diba? So, para siyang gano'n. Diba, yung project car mo, last na lang, no? Kung bumili kang project car, 200,000, mura lang. Pero matino naman. Luma lang siya, yun lang ang problema sa kanya, luma. Diba? After 5 years, pag binenta mo yan, bababa value yan. Pero konti lang. Yung 200, magiging 150. Kung consider mo yung inflation, yung 150 na yun, sa totoo lang, pag nung binili mo yun, magiging siguro 125 lang talaga yun since binili mo. Bawi-bawi pa rin. Minsan tumataas pa nga eh, kasi bawa, may naghanap ng ganong klase. Albawa, CRV na 2000, naghanap ng sariwa na lang, inalagaan mo yung sa'yo. Yun yung nostalgia car niya nung college. Doon siya sinagot ng shota niya sa ganon. Di bibili siya ng ganon, hanap siya ng maganda. Bibili niya yung sa'yo. Pwede kang magdikta ng presyo kasi hawak mo siya sa leeg. Ito yung gusto mo ha. Magandang ganito, ako meron ako. Yung iba bulok. Yung akin maganda. Bebenta mo sa kanya ng mas mahal yan. Kasi may trabaho na siya eh. College, emotional na purchase yan. Ayos ba? Ganda. Actually, di ba ganun yung nangyari dun sa CRV mo, di ba? Second hand na CRV, ni-restore mo ng ginastosan ng matindi, pinalitan pang ilalim hanggang maging super roadworthy. Actually, naasahan mo naman ngayon. Kaya lang malakas sa gasolina. Yung coaching yun, hindi naman siya bulok nung nabili ko. Maayos yun. Sinigurado ko lang kasi alam mo yun, hindi siya ginagamit eh. So lahat nun, yung mga pyesa nun, 2001 pa. Di ba? So pinalitan ko na lang din for my own peace of mind. Pero sa totoo, hindi siya nakasabas. Pag napatino mo yun, 10 kilometers per liter, 11, ayaw mo pa nun. Not bad. Gano'ng kalakas sa gas yung BIOS mo? 16. Yun. Hindi BIOS din. Pero pero hindi ka naman. Walang biro dun sa mga binigay mong factors na medyo napapaisip ako na abutin yung pangarap kong kotse nung bata-bata ako. Ano ba pangarap kong kotse nung bata ka? Pajero Fieldmaster. Alam mo yung Pajero, napakatibay niyan. Dinatawid sa disyerto yan. Ikaw lang, masaya lang kayata, tsaka kinakabahan kang itiri kayo ni Commander sa kalagitnaan ng Bulacan Bypass Road. Pero mas bagay sa'yo yan, kaysa bumili ka ng mga fragile, mga suspension ng mga bago ngayon. Yan, off-road car yan. Madubak ka dun sa inyo eh. Totoo. Hindi, pero yun nga, yung computation na sinet mo sa akin na ganitong presyo, yung matitira isahanda mo para sa maintenance. Medyo pinag-isip-isip mo ako. So, tingnan nyo guys kung mabubudol ako ni Ramon na matuloy yung pangarap kong mabili ko yung aking Pajero Fieldmaster na... Hindi mo na dapat kailangan magpabudol. Mag-isip ka lang. Ikaw nang bubudol sa sarili mo. Si Commander, kung gusto niya ng peace of mind, huwag niya ibenta yung BIOS niya. Tatagal naman habang buhay yan. Ikaw, dahil yan naman pangarap mo naman pala yan. Ididinay mo sa sarili mo. Ang tayo nang mamatay ngayon, baka mamatay kang bigla bukas, hindi mo nabili yung dream car mo. Pajero na nga lang eh.
pagkakait mo pa sa sarili mo. Di ba? Hindi naman Ferrari yan. Bigyan mo na sa sarili mo yan. Nag-drive ang gano'n, may nakasaluhan, pogi ng Pajero. Sana all. Tapos puta nabagsakan ka ng comment, di ba? Comment. Pagsilang ang buhay, Papa Makoy. Mga nanonood dito. Mga pangarap nyo, gawin nyo na. Abot kaya naman. At alalaliw pa ba tayo? Kunin nyo na yan. Maraming Pajero maganda. Sinasabi ko sa'yo. Ang bili mo yung ito 2007 model. Yung leather, yung gilid na upuan na itim. Yun yung last Fieldmaster. O kaya yung 2000-2001 4x4. Pag-isipan natin pa rin. Pag may pag-isipan. Tingnan natin. Lalapit ulit ako sa'yo pag panahon na pagdating ng tamang panahon, lalapit ako sa'yo. Pero yung last na question ko dito sa series na sa episode natin na Ramon, hanggang kailan mo gagawin yung ginagawa mo, Ramon? Hindi, alam mo yan, gagawin ko naman basta masaya. So hanggang masaya. Basta masaya. Sumusulat ako ng libro. Nag-enjoy ako. Gawa ko ng gawa. Gumagawa ako ng vlog. Tuloy-tuloy. Diba? Kasi pinipilit mo lang, podcast. Hindi ka nag-enjoy. Pangit, lumalabas, diba? Alam mo naman yan eh, diba? May mga basura kang episode. Audience, napapansin niyo ba ng episode na to pangit ah. Dapat nanood na ako ng ano. Alam ba yun, walang kwentang podcast na lang pinanood ko sana. Kaya si Sab and Jim. Dapat din ako Ano ba mga malulupit na podcast? Diyan yung mga kaibigan nating podcast. Madami akong kaibigan na podcast. Batiin natin yung mga kaibigan nating podcast. Tulad yan ng Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, yung 25% Podcast, 30-40 Podcast. Kay Ingemar na lang sa akin dinownload ko. Hindi na dito matchung si Makoy. Parang walang ano ngayon, katorya-torya ngayon. Di ba kasi may mga off days tayo eh. Di ba? Pag off days, wag mo ipipilit mo dahil may quota ka every week, may podcast tama. May ganun ba? Meron. Mo ka! Yung quota, ako nag-set noon kasi kasi ito naman ako naman magsasabi sa'yo. Dumarating kasi sa punto na ikaw bilang content creator ka din. Dumarating din sa punto na pakiramdam mo may responsibilidad ka na sa audience mo. Ikaw dumating ka sa punto na gusto mo maglabas ng episode once a week dahil feeling mo may responsibilidad ka na ibigay sa audience mo yung gusto nilang mapakinggan para sa'yo. Ganun din ako. Kaya ako nag-set ng 2 episode every week. Dahil pakiramdam ko, responsibilidad ko sa audience na pagdating ng Lunes ng umaga, bago sila pumasok, simulan yung linggo nila, may papakinggan sila. At pagdating ng Biyernes, bago matapos yung linggo nila, may napakinggan silang produkto galing sa akin. Yun yung ginagawa ko. Ang nakikita ko dyan, kung ikaw sila, basketball player, NBA, kailangan pumasok kasi may kontrata ka eh. Kung ikaw wala namang kontrata, ginagawa mo to para sa pagmamahal mo sa audience mo. Isipin mo si LeBron James nga, may mga araw na off night. Ang pangit ng laro, hindi siya gagawa na 10 points. Ikaw pa kaya, may mga araw na podcast na naman ako. Para siyang obligasyon mo eh. Gawin mo lang kung trip mo. Malalaman ng audience yan eh. Parang, walang laro si Makoy ngayon ah. Alam ko naman na bilang professional, binibigay mo, kahit may sakit ka, lalaro ka. Pero wag mo ipilit pagka, talaga bano. Di ba pag tumatakbo, di ba? Ako, UP, tatakbo ko. May mga araw na, ganado. 21K, let's go! Kahit masakit na sa paa. Totoo yan. Agree ako dyan, agree. I-injure ko, ilalabang ko. Pero minsan, kahit anong pilit ko, 1 kilometer lang. Matutuwa na lang ako sa sarili ko. Pumangon ako eh. Wala talaga. Walang bigay kahit anong... So, alam ko yan. Merong araw na 9 kilometers, kaya mong takbuhin ng 45 minutes. Galing. Pero merong isang araw na, isang oras na, hindi ka pa nakaka 5 kilometers. Merong ganun. Agree. Di ba, opisina nga, di ba? Pero hirap sa opisina. Puta, may kontrata yan. Ang galitan ng boss mo eh. Nasa lugar na tayo na
pwedeng mawala ng gana kahit gusto mo yung ginagawa mo. Ano sa tingin ko, yan ang best position in life. Ikaw nandiyan ka na eh. Hindi ba? Pwede kang, ayokong pumasok ka today. Yan sa tingin ko, pangarapin natin lahat, hindi yung tipong magka-business, puta, obligado ka dyan, ipit ka dyan. Pero, yung business na, may mga naman ako, tao naman ako. Sa tingin ko, yun yung living the life. At dahil dyan mga kaibigan, wala po tayong episode for the next 3 weeks. Thank you, Ramon. Grabe ka naman, wala ka mong gana. Hindi sinasabi ko nga sa'yo, ginagawa ko to dahil yun sa pagmamahal sa mga audience. May mga andaming episodes na walang kargang commercial, walang talagang for the love mo lang gagawin dahil gusto mo magbigay kung ano mang... Alam mo yung sa mundong to na daming kagaguhan na nangyayari, yung maiksing episode na nakapagbigay ka ng saya dun sa mga tao, malaking bagay na yun. Makatanggap ka ng message na nagte-thank you, na napasaya mo sila. Kaya dun sa mga nagko-comment, saka nagme-message na napasaya sila ng Machong Chismisan. Yan, maraming salamat. Ito tuloy na lang. Alam ko, may mga audience ka na na tipong, dito humuhugot ng lakas. Dito humuhugot ng saya. Pero tandaan nyo, tao din si Papa Makoy. May mga araw na mapagod din yan. Hindi naman sinasabi kong pabigat kayo, no? Hindi siya si Superman. Pare-parehas lang tayo rito. Kasi minsan inisip lang, si Papa Makoy, hindi na uubusan. Andy energy to. Parang araw to. Sisikat bukas to. Ang constant sa buhay ko, Tao din yan. Tama Makoy, alam ko tinatamad ka. Hindi, pero ito pre ito mga taong nagtatanggal ng tamad sa puso ko. Yung mga Patreon natin, tulad ni Jason Bonta, si Darwin Botuego, si Hobby Podcast, Jimbo, yung pinakabagong Patreon, si Jimbo. Tapos syempre ako, tuwing tinatamad ako mag-exercise, naalala ko yung fitness journey ko, naalala ko yung tulong sa akin ng Ketorific PH. Check nyo lang sila sa Instagram o kaya kung nasa Metro Manila kayo, check nyo, grab app nyo. Kung nasa covered area kayo, dideliveran kayo ng Ketorific PH. Saka syempre, yung patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Miss Len Mackenzie. Maraming salamat sa patuloy na pagmamahal sa mga local podcasts. Thank you, Mama. Papi Ramon, may gusto ka bang batiin or gusto kang invite sila sa mga pinagagagawa mo sa buhay mo ngayon? Follow nyo ako sa YouTube. Wala akong masyadong upload. Pero kaya yung ginagawa mong racket, nakakalaban mo si Erin Niman. Ano yun? Mga kasal-kasal? Oo, kasal-kasal. Wala, yung mga kumukuha sa akin, yung mga nanood lang ng Strange Brew, ganun, mga natuwa dati. Banu akong kasal, banu ako sa hosting. Magaling mag-English yan, si Erin Niman, Sam YG, Casey Montero, mga magagaling na host. Ako hindi ako magaling. Kung gusto nyo lang ako talaga, o kaya nabasa nyo yung bakit hindi ka crush ng crush mo, naging kayo dahil sa akin. Yan ako. Pero, ang masabi ko lang, nag-offer ako ng 2-year warranty. Lahat ng in-hosting ko na kasal, wala akong naghiwalay. Ay, seryoso? Wala pa? Wala ka pa nabalitaan na naghiwalay? Hindi official. Pero, 5 years, 5 years sila bago nagkaroon ng something. Pero, kaya nga binibigay ko 2 years warranty sa hosting. Sa kanila ng 5 years, parang kotse. Ay, 3 years, walang kotse. Alam mo naman, kontinente nga, naghihiwalay. Paano naghihiwalay? Balik ko yung binayad na talent fee. Wala na yun. Diba? Eh, teka. O kaya, kunin nila yung loophole na yun. Maghiwalay tayo kunyari. Kunin natin yung talent fee ni Ramon. Baka kakapera tayo. Basta kontakin nyo lang si Ramon kung kailangan nyo yung servisyo niya sa Instagram page niya. Hindi. Kung gusto nyo lang, walang pilitan. Kasi ako. Saka yun nga panoorin nyo yung... Nag-host ka ba ng kasal mo? Nag-host ka ba? Sa karir ko, mga 5 pa lang. Masaya din, di ba? Masaya. Yung mga speech ng mga tatay, para-parehas lang. Pag may matulog, tapusin yung mga away nyo, mag-uusap kayo lagi. Di ba? Hindi natin nadaanan pala yung wedding host era mo. Dapat dinaanan natin yung wedding host era mo. That's for another episode na. Papi Ramon, maraming salamat sa akin sa episode na to. Sobrang na-appreciate. Salamat din ha.
Sana magamit mo, pakidelete na lang yung mga hindi dapat na rinig na mga, alam mo na, sponsor tingnan natin. Magtampo sila. Kung wala na si Ingomar, andito ako Syempre, sasabihan kita palagi. Sana, sana umulan lagi sa inyo para hindi ka na makatakbo. Huwag naman yung puro ako na topic. Hanap tayo ng topic na babanata natin. Nagkataon lang kasi na na-miss kita at yun nga lumabas ka sa timeline ko ng 4 na araw puro Ramon Bautista lumalabas sa feed ko. Kaya sabi ko, kailangan ko nang imbestigahin si Ramon. Gumawa tayo ng episode na may bibitawan tayong mga salita na controversial. Pag tayo binatikos, public apology na lang. Wala na, napalot na nila. Kumalat na million views. Ano nga yung linya ni Yana? You tell me. Yun. Ano pa yun? Wala pa yun. Parang ano yan? Forgettable to. At medyo babaka. Huwag lang tayo papatay. Alam mo yun. Huwag ka managasa ng mga passers-by o kaya ng mga motorista. Huwag ba ganon? Ano lang. Yan na. Ayusin natin yung episode. Papi Ramon, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa episode na to. Papi Ramon, kasama po natin ulit guys ang original internet superstar. Ang The Dragon, Ramon Bautista, na laging nagsasabing, anong lagi mo? Nasa Diyos ang awa, pero wag kang tanga. At ako naman po si Makoy Pare, your showbiz pro na laging nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.